6 pesos lang kasi may kanina 5. 5 to eh. 6 na ngayon dahil may Dahil sa feta. feta cheese. Ano yung feta cheese? It's a kind of cheese that's white. Kesong puti lang talaga yun. Kesong puti lang talaga yun. Pinasosyal lang ni Bida. Gusto ko parang explanation, Michelle. What's feta cheese? Etong... dahil as... Gumaganyan-ganyan ka lalabas dyan. Yung commercial shop. Mainit eh. Kaya po. Nagbabalik si Vivek Rabanes para naman sa isang all-out food trip sa isang restaurant na patok na kainan at event venue dito sa Quezon City. Coffee shop lang sana siya talaga. And then, ang laki nung area po na renovated na house po. And then, nag-convert na lang po kami through restaurant and then events po. Like mga weddings po, seminars. Usually, yung mga menu po is requested by the owners po. Food Explorers, tara, food trip tayo. Nako, eto, nakitang-kita nyo naman. Ang daming masasarap na pagkain. Hindi ko alam talaga kung anong uunahin ko, no? Itong aking nasa harapan, ito talaga yung medyo, alam mo na sobrang special. Ang tawag nila dito ay rib-eye steak. Locally yung ribeye steak po natin po. Yes po, kaya medyo affordable price po siya. Served with mashed potato, buttered vegetable, and then yung sauce po niya na mushroom gravy sauce po. Siyempre dito kailangan mag-inarte muna tayo. Kailangan yung bakutsi-kutsilong ganyan, oo. Para maramdaman nating maya. Nakaka-LL, ganon. So, ito dapat yung medyo maliit lang ang buka ng bibig para bagay sa kain. Pero siyempre, pag nagpakatotoo tayo, ito talaga dapat yan. Napakasarap po, ladies and gentlemen. Perfect. Nakita nyo naman, no? Ayan. Ito ang tinatawag na seafood chowder. Lasang may handa na niluto ng lola mo. One of the mommy dearest na cast, magkakagusto dito, si Mel. Mel Martinez, para sa'yo to. Mahilig ka sa mga maiinit, di ba? Yung truffle pasta po natin usually, regular truffle pasta lang po na garlic-based po and cream, and then the truffle sauce po, and then Parmesan cheese po, and then with homemade na focaccia bread. So far, ang sarap ng pagkain nyo, ha? Truffle pasta. So, syempre may cheese din siya sa ibabaw. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, ano ba itong mga dried leaves na to? Okay. Akala nyo wala akong kasama, di ba? Narinig nyo yun, ang dami sumagot. Sorry po, sa amin po kasi, nagkukutsara po ako pag may pasta. Huwag tayong dapat sa totoong buhay tayo, ha? Oo. Lasang birthday. Perfect. So, para maiba, ito yung mga nakaka-LL tsaka level up na birthday pagka may puting pasta sa handaan. Alam nyo yan. Since wala naman lumpiang Shanghai dito, so LL ang ating handa. Napakasarap. LL! Luwag-luwag. Nakakaluwag-luwag. O, syempre, mag-salad naman tayo. Wow! Green na green. Tama kayo sa iniisip nyo. Fresh garden salad. So usually, po siya, fresh lettuce, kale, arugula, and then sweet and spicy mango vinaigrette po with fresh watermelon, mango, and then grapes, and then candied walnut, and then Parmesan cheese on top po. Sarap. Siyempre, healthy to. Dapat pagkakain ka ng mga karne, meron ka rin kakainin na gulay. Para sa mga hindi mahilig sa gulay, isang magandang, perfect dish to para sa inyo. Kasi, medyo, alam mo yun, malilito ka, tatanggapin mo yung lasa ng gulay kasi matamis eh. May tamis siya coming from the mango at saka doon sa mga fruits na ibang nakalagay. Tsaka syempre meron siyang candied walnuts. Kaya masarap. May kakamouflage na yung lasa ng gulay, in fairness. Para sa akin, ng isang restaurant, ang isang kainan, pagka nakapagbigay ka ng isang magandang potahe ng salad, mahusay ang chef mo. Maganda yung tawag dito, standard nung kanilang restaurant. Kasi ibig sabihin, yun ang pambalanse. Kasi hindi naman lahat ng restaurant may masarap na garden salad. Promising, ha? Up next,
Dahil napasweetness overload si Viveka, magtatago raw muna siya sa doktor niya. Another sugar for the day. Sana hindi nanonood yung endocrinologist ko, no? Sabi nga nila, you only live once. Nag-start tong branch na to nung pandemic. So the owners were looking for business opportunities dito sa area. And one of the partners suggested to try Banh Mi Kitchen. So when they tried it, they experienced winning product and quality service. That's why they decided, no doubt, to push through and open a branch here. So basically, the general idea of the store is takeaway. Since it is started nung pandemic, we're limiting yung interaction kasi inside and out of the establishments, ganyan. So the general idea na takeaway siya is actually perfect. People can just order in advance and schedule yung pick up, tapos drive away and enjoy the food in their homes. So technically, ang pinagkaiba ng Vietnamese coffee natin is ang normal na coffee, binubrew siya. And then kami sa Banh Mi Kitchen is directly naka-drip siya. So kumbaga, mausisang paraan ng pagsaserve ng coffee. And of course, pagkatapos ng i-drip, mabilis na lang siyang gawin kasi ang components lang niya basically is yung kilala sa Vietnam, which is yung condensed milk. And then yung, of course, yung imported beans natin. Okay, sa Banh Mi Kitchen, meron tayong dalawang category ng coffee na in-offer namin. House blend, kung gusto mo light lang. And then meron din tayong damn strong na ang katumbas naman ay 3 espresso shots. You can order your favorite Banh Mi Kitchen food through our website, www.banmikitchen.ph, or from your favorite delivery apps. At the same time, you can order from 8 a.m. to 8 p.m. You can follow us at Banh Mi Kitchen on Facebook, Instagram, and TikTok. Hello, ako si Camille Prats at sasagutin ko ang mga tanong nyo dito sa Reddit. Magkaiba kasi yung dynamics ng inaapi sa ng aapi. But I would say na ngayon, na-enjoy ko na siya because I get to play around with the role na ang dami ng variation, ang daming pwedeng gawin, ang daming pwedeng laruin as a villain, and I get to experience that in this show. Kaya masasabi ko na yes, na-enjoy ko siya. Of course, I love them. And lagi kong hinahanap at sinusubukan kung ano ba yung pinakamasarap na natikman ko. I'm very thankful dahil syempre patuloy nila akong binibigyan ng mga magagandang proyekto. Apart from that, sobra akong happy sa mga taong nakakatrabaho ko behind the camera. How they take care of me, how they treat me. Laging masaya lang ang workplace at working environment ng GMA, and that has always been a blessing for me. Hindi ko alam eh. I don't know. I think that's going to depend on kung sino ang magre-remake. Pero naniniwala ako na I cannot probably say specifically who. Siguro kailangan siyang hanapin kung sino yung bagong bata na yon na mag-fit sa role ng Princess Sarah the same way that I also auditioned for the role. Tanggap kasi wala namang magagawa kung di tanggapin siya. Alangan namang i-shave ko siya, but it was a part of postpartum. Alam mo yun, syempre pag nanganak ka, yung napakabait naming direktor, talagang finokus niya talaga dun sa baby hair ko. Siguro natuwa din siya kagaya mo.
ako, Tito Boy, wala pa akong nagawang ganitong level of kontrabida. Like, although before, meron man, pero hindi kasi ganitong level eh. Ito kasi masama talaga siya eh. Nananakit siya. Basta, masama. Marami. Siyempre, ito ang ating blueberry cheesecake. Ang sabi nga nila, pangkabataan, lahat ng gusto mo nandyan. Kumbaga, walang pasubali, wala kang iingatan, wala kang iniisip na maintenance. At ito naman, ang friendly, ang paborito ng nanay ko at ng tatay ko, at paborito ko na rin, ang sugar-free cheesecake. Ay! Naku naman! Naaalala ko yung ex ko. Masarap pero bawal. There you go. Magugustuhan talaga itong lahat ng mga mami. In fairness. Creme brulee cake po. Chiffon base and then custard sa filling po. And then top po ng white sugar and then tinoast natin siya para mag-caramelize po. Okay. Promising, ha? Ito yung nag-caramelize na sugar. Another sugar for the day. Sana hindi nanonood yung endocrinologist ko, no? Sabi nga nila, you only live once. Heaven. Ang masarap na cake or dessert, hindi lang nasusukat sa tamis. Kasama sa masarap na dessert, aside from the sweetness, dapat nag-ahalo doon yung dinamnam. Kung ano yung nakalagay na major ingredients doon sa na nire-represent ng cake. Di ba yung pagka-chiffon ng cake? Yan, ang lambot. Tikman natin. After her satisfying food trip, ano nga ba ang hot take ni Viveka sa mga pagkain at inumin ng hot off the press? Good. It's good. Ay, hindi naman ako nabigo. Paatras ko sasabihin, Oo. Siyempre yung dessert. Oo. Pasensya na mahilig tayo sa matamis. Oo. Yung creme brulee, mula sa kahit anong edad magugustuhan yon, mula sa bata hanggang sa pinakamatanda. Kasi siya, masarap, hindi masyadong matamis. At saka yung fresh garden salad, magka-umarte. Luto na ang ating steamed fish with sauteed okra. Pero si Annalyn, busy pa sa kanyang pag-iikot sa fruit stands ng mutya ng Pasig Mega Market. Lalo pat may isang prutas daw dito na nagpapaalala sa probinsyang kinalakhan niya. Meron din silang pinya. Alam niyo ba guys, I was born and raised in Ormoc City, Leyte, in which doon sikat sa amin ang pinya. Meron sila dito. Pwede ba tayong mag-try? Sige. Ayan na! So good. Hindi matamis. Hindi, masarap. Matamis. Joke lang. Thank you, kuya. Libre na daw to. So ito na yung ating steamed pampano with your sauteed okra. Ooh. Grabe, parang pang fine dining to. Let's go. Game. Cheers. Cheers. Okay. Okay. Nakuha ko naman yung... ang sarap! Nakuha ko naman yung gusto kong ma-achieve. Ang sarap! Hala! Masarap siya! Anong lasa? Para kang kumakain ng... Yung sinigang sa miso. Yes, ma'am. Oh, nahulaan niya. Parang ako kumakain ng sinigang sa miso, pero ano siya? Steam. At ang sarap ng okra. Parang nung pagsubo ko parang feeling ko, parang lumilipad ako, na parang ang daming flavors na nangyayari. Grabe, if I can rate my overall experience, it would be 10 out of 10. Kasi nakasama ako sa pamamalengke. Siyempre, natikman ko na rin yung luto ni Chef. Sinong maka-iisip ng
dish na may okra na steamed na pampano, di ba? Si chef lang yon.